Araw po ng halalan sa New Brunswick ngayong araw. Inaabangan ang resulta lalo't maaaring maging makasaysayan ito. Ang detalye sa report ni Teresa Redula. Every vote counts, and that's very important. Provincial election na ngayong Lunes sa New Brunswick at ang mga botante inaabangan na kung aling gobyerno ang mamamahala sa kanilang probinsya. Nakaboto ka na ba? Yes, bumuboto ako. Yes. Pero hindi palaging in that same party. You know what I mean? Like, if that party that I voted and is not going to perform the way I expected, then syempre I will try another party. Ang mga partidong pinagpilian, ang Green Party, Liberal Party at ang Progressive Conservative Party na umaasang mauupo muli sa ikatlong termino sakaling manalo muli ang partido. Magiging makasaysayan ito para kay Blaine Higgs. Lalo't mula 1995, ilap na ang ikatlong termino sa premier na tumatakbong muli sa halalan ng probinsya sa plataporma ng Conservatives. Ibinida ang pagbabawas ng harmonized sales tax ng 2%. On one hand, we have a coalition of the Liberals and the Green Party. They'll put us back into the red financially, have no ideas about healthcare, and don't respect the role of parents in education. Or you have the PCNB, who will cut the HST, keep pushing for better healthcare results, and respect the role of parents in our schools. Makasaysayan din sakaling manalo ang Liberals at ang leader nito na si Susan Holt. Pag nagkataon kasi, si Holt posibleng maging kauna-unahang babaeng premier ng New Brunswick. Ang kanilang plataporma, tutok sa healthcare at affordability. You can't wait any longer. Team Holt is focused on healthcare, on affordability, and on you. We'll cut your healthcare wait times, and we'll cut 10% off your power bill. You need a government that works for you. Ang Green Party na pinangungunahan ni David Kuhn, umaasang madagdagan at ma-re-elect ang kanilang mga kandidato. Ilan sa kanilang plataporma, daan-daang milyong dolyar na pondo sa healthcare at permanenteng renta para sa mga umuupa. Ang mahal ng groceries. Tapos, property tax. That's another issue also. Like, it just jumped out really high. So I don't have little one, but what about for those family that just started to make a living, or just like the new community, for example, the new Filipino that arrives in Canada here in New Brunswick. Sa 20 taong paninirahan ni Richardson sa probinsya, aniya iba raw ang kahalagahan ng halalan ngayon. I hope that whoever is gonna win, kung ano yung promise nila, yun, tutuunin nila. Lumobos sa mga nakalipas na taon ng populasyon ng New Brunswick, mga bagong lipat na wala pa raw pinapanigang partido. Ayon naman sa 2021 census, hindi bababa sa 5,000 ang mga Pilipino sa probinsya. Teresa Redula, Omni News, Toronto.